umaga niyo po, Pastor. Good morning! Okay, ngitian naman po natin yung ating makatabi. Yung napakatamis na ngiti. Okay, kailan ang huling araw na nagbibigay ka na sweet smile sa iyong mahal sa buhay? Sige nga po. Sige nga. Kanina, nag-smile ba kayo sa inyong mga sweetheart? Or gaano kadalas na kayo ay nakangiti? Sa bahay? Pastor, ang ganda ng ngiti ko kapag puno ang aking wallet. Di ba? Sarap ng ngiti. Lalo kapag puno ng kulay blue, ay kasi ang sarap ngumiti. Amen po ba? Sino po yung katulad ko na kapag may blue nakangiti? Di ba? Okay, sino naman po dito ang nakasimangot kapag walang laman ang wallet? Di ba? So, ang ibig kong sabihin, yung karaniwan, yung kadalasan. Pero sa atin, mga tinubos na ng Diyos, kapag nandiyan ang presensya ni Lord ay masaya. Amen po ba? Natulad ngayon, nandito tayo sa church. Sino po dito masaya? Tapos mga kamay, sino po masaya kapag pupunta tayo ng church? Sino po excited? Di ba kapag naimbitahan tayo ng party? So, ang halimbawa ang party ay sa linggo na darating. Lunes pa lang. Alam mo na may kainan, may handaan. So, kapag party, tapos may alam mo na, masaya. So, ano po ang iyong naramdaman? Lunes pa lang, anong ginagawa niyo kapag may party? Excited? So, dahil excited ka, ano ang mga preparations na ating gagawin? Ha? Yung suot. Ano kayong isusuot ko? Di ba? Lalo kung entourage ka. Yan, kasama ka sa program. Diba? Kung kasalan, so paghandaan mo ng barong, paghandaan mo ng gown, anong motive? So, Lunes pala, bumbog na si Shopee. Di ba? Si TikTok. Yan, lahat. Nagkakanvas ka na. Nasira na yung cellphone sa doon mo paghanap na maisusuot. Dahil excited ka, di ba? Ngayong umaga, sino po dito excited? Bago po kayo dito pumunta, punta tayo mag-church tayo. So, sino po dito na nung inibitahan ka ng mag-church o pupunta ka sa church, pinaplano mo na kung anong isusuot mo. Dahil excited ka eh. Di ba? Anong isusuot ko? O, di ba? So, tingnan mo yung katabi mo. The best ka. The best ka. Yan. The best tayo para kay Lord. Sino po dito first timer? First time. First time na umattend dito sa church natin. Okay. Sino dito first time na ligo? Ayan. Okay. So muli, mga kapatid, magandang umaga po sa ating lahat. Okay. Para sa ating salita ng Diyos, which is pinakamahalaga sa ating pagpunta, dahil, alam niyo po, si Lord ngayon, mga kapatid, dito tingin. Okay, paupuin muna natin yung ating mga guests. Ayan. Ayan. Okay. So, pag sumakay tayo ng aeroplano, ano ang ating sistema? Fasten your seatbelt. Okay, pag fasten your seatbelt, bawal na ang palakad-lakad. Okay? So, imagine our church, nasa loob po tayo ng aeroplano. Okay, ako po yung inyong piloto. Kaya na-pilot na. Kaya, ako po yung piloto, tapos ang worship team po ay mga steward. Mga steward. Okay, pag lalo, sanayin na natin ang sarili natin, na kapag pasok natin sa church, imagine yourself, nasa loob ka na, aeroplano. Dahil nasa loob ng aeroplano, bawal lakad-lakad. Yun po yung mahigpit na pinagbabawal sa aeroplano. Bakit?
Kasi kapag tumayo ka, nakalipad ng eroplano, baka mahandusay ka, baka mahilo ka, kasi nasa taas po tayo. Tayo ngayon palipad. Okay? Palipad na tayo at we are 11,000 miles away from the land. At tayo ay maglalakbay kasama ang presensya ng Lord. Kapag tayo ay lumipad, huwag mo nang isipin na yung baboy ko kaya nakakain na kaya yun. Yung bahay pa, ano kaya? Ang dami natin iniisip, wala kang magawa kasi nandun sila sa baba. Imagine yourself, you are high. Sabi natin high. Sa presence ni Lord. Kaya ang focus, sabi natin focus. Ang focus sa ating isip, puso, ay ang Diyos. Amen. At alam niyo bang narito ang Diyos? Okay. Kung narito ang Diyos, siya ay banal. Banal na presensya ng Diyos. At ang sumasamba sa Kanya, kailangan tayo mga kapatid, papasa tayo. Kasi mayroong qualification, mayroong standard si Lord na yung ating pagsamba ay nakarating sa Kanya. Amen? Na dapat tayo ay tama. Sabi mo sa katabi mo, tama. Hindi ko sinabing may tama. Okay, tayo ay, ang ating ginagawa ay tama. Okay, paano magiging tama? Ang sabi ng Lord, siya ay naghahanap. John chapter 4, verse 23 and 24. Sabi niya, the Lord seek, naghahanap, seek, is E-E-T. The Lord seek the true worshipers. Okay? Hinahanap niya, okay, yan. Yet a time is coming and has now come when the true worshipers, yung totoo. Ibig sabihin, pag sinabing true, merong false. Kung may totoo, merong hindi. Kung may tunay, merong piki. So, hindi lahat ng sumasamba ay true. Hindi rin lahat ay piki. Paano mo malaman ang totoo sa hindi? Okay, tingnan mo ang Bible. The time is coming and has now, ngayon, come when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. Okay. Na tayo ay sasamba sa Ama. Sinong sinasamba natin? Yung Ama, hindi ina. Hindi ang tiyuhin. Okay? Walang iba. Okay? The true worshipers will worship the Father. Sabi natin, Father. Ang tinutukoy ditong Father ay yung ating Diyos na Ama. In spirit. Sa Espiritu at katotohanan. Kaya when we worship in the Spirit. Kaya the worship team, kakanta, hindi po sila nagko-concert. Worship in the Spirit. Kumakanta para sa Espiritu ng Diyos. That is why, kapag nag-worship tayo, minsan tayo ay pumipikit. Bakit? Kasi gusto mong i-concentrate na ang ginagawa mo, ang inaawit mo ay para sa Diyos na Espiritu. Amen? Kapag sinabi, shout to the Lord, all the earth, let us sing. Biro mo niyan? Sisigaw tayo sa buong mundo, all the earth. Okay? Shout to the Lord, all the earth, let the Spirit be worship. Okay? So, kapag sinabi naman in truth, atin pong intindihin ano po ang sinasabi ng awit. Nasunod po natin?
power and majesty. So, kapag may truth, mayroong pag-iintindi na sa katotohanan. Okay, kanina nag-worship tayo, nag-aawitan. Okay, kasama yan sa pag-worship. Pero hindi lang po yun. Ang pagbabahagi ng salita ng Diyos ay kasama din pagsamba. Kasi ang iba, tapos na ang praise and worship, okay na ako. Kaya sa ibang simbahan, ang mga worship team, lalo na yung mga manunugtog, o karamihan sa worship team, pagkatapos ng tugtugan, nandoon na yun, papunta na yan sa iba't ibang lugar. Papunta na yan sa kantin, papunta na nagkapi-kapi na sila. Kasi iniisip, tapos na ang worship. Saan nyo? Sa ibang simbahan, parang ang mga miyembro, pagka-word of God na, lumalabas. Parang yung salita ng Diyos ay hindi kasama sa worship. Where in fact, ang Word of God ay sabi natin pinaka-importante, pinakamahalaga sa pagsamba. Okay. When we sing to the Lord, tayo ang nagsasalita sa Diyos. Tayo nagpupuri sa Diyos. Purihin ka, Panginoon. Salamat, Panginoon. Tayo yung nag-worship kay God. Pagdating naman sa word, sa salita ng Diyos, si Lord naman ngayon ang magsasalita para sa iyo. Kaya kapag pinapakinggan mo, ito yung mensahe ng Panginoon para sa iyo. Maaaring sa buong linggo, pinagdaanan mo, marami kang pinagdaan ng pagsubok. Marami kang pinagdaan ng mga problema, mga relasyon, tampo dito, tampo doon, nasasaktan dito, nasasaktan doon, sinaktan mo ang puso ko, binuhusan mo ng asido. Biro mong yan. Sino po ditong nasasaktan? Walang nasaktan dito? Ako lang? O sino naman dito yung nananakit? Kasi hindi lahat nasaktan. Kaya nasaktan kasi merong nananakit. Kaya nagtampo dahil merong pinagtatampuhan. Nasundan po natin, nandito tayo sa sanlibutan na hindi perfecto. Hello? Ang mundo na ating tinitirhan ngayon, punong-puno ng gulo. Kaliwat kanan yung gulo. Na kapag matatangay ka, dala-dala mo sa puso mo, kaya pag, kumusta sister? Kumusta brother? Wanong kumusta? Bakit? May away sa bahay. Kahit anong pilit mong ngiti, may black eye sa ilong, ay sa mata. May black, kaya nga black eye paano mo ngayon mapa-smile yan? Sabi ni Pastor, always smile. Smile nangitim na yung mata. Napakahirap ngumiti kapag meron kang dala-dala problema. Kaya ang purpose, pupunta ka sa church para ikaw ay pahimas-masan. Nasunod po natin, ang salita ng Diyos, ito ay magbibigay sa atin ng comfort. Sabi natin comfort. Na ikaw ay yung bigat na dala-dala mo, problema ng kaliwat kanan, problema walang pera, walang ganito, wala nang hirap na nasa pera, mayroon pang awayan, mayroon pang tampuhan. Saan ka tirba? Kaya, papunta nga ako sa church. Bakit? Kasi gusto kong gumaling. Amen? Gusto nating maggumaling yung mga sugat sa ating puso. At alam niyo ba, kapag ikaw ay may naramdaman, saan ka pupunta? Sa hospital. Pero mayroong mga sakit na hindi kaya ng hospital. Lalo kung ito ay patungkol na ang Diyos lang ang makakagawa nito. Sino dito ang gusto ng himala? Amen. Ang himala, kayang-kayang ibigay ng Diyos. Sa labas, sabi ni Nora Honor, sumasalangit, walang himala. Pero alam niyo ba, sa buhay Kristiyano, sa buhay natin, araw-araw ang Diyos ay naghimala. Yung alam, magkagising ka pa sa umaga eh. Hello? Malaking himala na yun. Bakit? Yung iba, hindi na nagising. Kaya wag po kayong malungkot kapag hindi po kayo nakatulog. Yung iba, hirap na hirap matulog. Huwag mo problemahin yan. Yung iba nga problema, hindi na nagising. O
Kung mamili ka, hindi ka na makatulog, o hindi ka na magising. Nasasan nyo? Yung iba hindi na nagising, nasa ICU, nakapunta na kayo ng ICU? Nakakita na ba kayo ng pasyente sa ICU? Na parang may TV na maliit sa gilid ng bed. Tapos yung nakalagay sa TV na maliit, parang TV na lagayan ng tinapay, na may nakagay. Ibig sabihin, kung pag gumaganyan pa, ibig sabihin, humihinga buhay pa. Pero kapag, pag sila, papasok na yung mga kamag-anak, paiyak-iyak ka pa, pero nung buhay pa, inaaway mo. Kung kailan patay na, doon mo pahainan ng pagkain sa altar. Pero nung buhay pa, hindi mo nga pinadala ng ulam. Kung kailan patay na sa sementeryo, kaya naiinis ako. Yung mga taong dala ng pagkain, ilapag sa nitso, pero nung buhay pa yung nasa loob, hindi nga madalhan ng kinuha niya sigok ng sabaw. Kailan mo pakainin? Ngayon, habang huminga pa. Sayang naman yung dinala mong napakasarap na biko. Yung kakain niyan yung mga tambay doon sa sementeryo. Kaya nung pumunta kami one time sa sementeryo, nung araw ng mga patay, sabi ni Jason, yung nagpakanta kanina, sabi niya, ba, dapat mamaya na tayong gabi pupunta sa sementeryo. Bakit? Kasi ang daming mga pagkain. Ang sasarap, mga pizza. Di ba yung mga pizza na wala pang bawas? Tapos nandun lang. Kahit ilang sakong dalhin mo. Doon sa mga buhay, gutom na gutom, walang bigas, walang pagkain, walang ulam. Pumunta ka ng sementeryo. Ang daming pagkain. Sino pinapakain mo? Kung kailan patay na, doon ka pa magdadala ng bulaklak. Pero nung buhay pa, hindi mo madala ng kahit kalakutsi man lang. Kung kailan patay na, doon ka pa mag-I love you, hindi na nakakarinig. Kaya sabihin mo sa katabi mo, habang buhay pa yan, sabihin mo, I love you. Sige po, huwag kayo mahiya, sabihin mo, I love you. Tayo kasi mga Pilipino, parang hindi tayo sanay mag-I love you, parang uwi mo. Di ba? Sino dito? Mga misis. Taas mga kamay ng mga misis. Okay, mga misis. Mga misis. Taas kamay. Huwag kayo ano ka? Misis? Mister? O ano ka ba? Taas mga kamay mga misis. Kailan ang huling araw na sinabihan kayo ng I love you sa inyong mga mister? Oh, kaya pala blooming. Alam mo, mahalata niyo yung misis na laging sinabihan ng I love you ni Mister, blooming. O, tayo ba nga, Sandra? O, tayo na, Sandra. Hindi nga walang biro, tayo, Sandra. Credit ito ni Pastor Chris. Sige, tayo, Sandra. O, di ba? Laging blooming. O, alam niyo na, kung magkakita kayo ng misis na parang dinag-ana ng punong-puno ng talaba, alam nyo na, walang nag-I love you dyan. Hello? Okay. So ngayon, dahil walang nag-I love you sa bahay, dito sa church, sa Gateway Commission Fellowship, Spring of Life Campus, dapat lagi tayong mag-I love you. Sige, practice natin. Pag akyat mo dyan sa hagdanan, good morning sis, good morning, I love you. Pero ikaw babae, huwag ka mag-I love you sa ibang mister. Pagkasama si mister at saka si Mrs. I love you, Brad. Hindi naman niya alam na ganito ang practice natin. Sino yun? Bakit I love you? Napamali
tuloy. Yeah. Doon sa sasabihan mo na, pero ang I love you natin dito, mga kapatid, linawin natin. Ang I love you natin dito ay hindi dahil crush kita. O nag-crush ang electric fan. O, pumasok si Gortina. Yan. Pakalastas lang po yan. Okay, kaya noong ako ay bago pang Krisyano, pagkatapos, pag first time, pagpasok pa lang ng ganyan, sikat sa amin nung araw ang, tayong lahat ay tumayo, oh, I love you with the love of the Lord. Di ba? Sino ba nakaabot ng kanta na yan? Oh, I love you with the love of the Lord. Paano na? I love you. O, sige, isa pa, minsan pa. This time, sabihin nyo ngayon with feeling. Okay? Sabihin nyo with feeling. Sino dito nandito yung mag-asawa? Ang asawa nyo? Ayan. Magkatabi ba kayo sa asawa nyo? Kung hindi kayo magkatabi, pwede magkatabi kayo. Si Mr. Kuya, magkatabi dito sa harapan ko. Yan ba Mr. nyo? Ay, halika ko yun. Kasi, dito ba yan? Okay, si Grace at saka si, Erjan. Ayan, tama yan. Okay, tama yan kasi Lunes hanggang Sabado. Nasa trabaho si Erjan. Nag-I love you na ba si Erjan, Grace? Ha? Sabi ni Grace, sabi naman ni Grace, I love you. Dapat may blue. Pag yan I love you, kasama na yung 10,000. Yan, sarap ng I love you. Araw-arawin yung ayan. Diba? There is power. Kaya yung kata is power of love. Sana yan? Silid yun? Power of love. May kapangyarihan ang pag-ibig. Na kahit maraming problema, kapag nagmamahalan ang pamilya, higit pa kayo sa milyonan. Amen? Pag-ibig lang ang susi. Even dito sa church, kailangan ang maghari sa atin, Espiritu ng Diyos at kapangyarihan ng Diyos ng pag-ibig. Sabi natin pag-ibig. Sino dito may pag-ibig? Sino dito may SS? Ay, hindi bang pag-ibig yun? May SS, may pag-ibig, may PhilHealth. So, mahalaga. Okay? Let us operate ourselves, our lives, in love. The power of love. Dito sa church, magkaiba ang ating mga ugali. Minsan may ugali nakakatuwa, may mga ugali nakakainis. Pero wala kang magawa dahil kapamilya mo yan, ka-church mo yan. Wala kang choice, may mahalin mo. Amen? Lalo pag buhay pa yan, mahalin mo. Dahil ang pagmamahal, higit pa sa kayamanan. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Now, loving the church. Okay, now the question. What is a church? Ang ating tema for the month of September is tungkol understanding to what is a church. Ano ba talaga ang simbahan? Okay, what is a church? Sino ang nagtayo ng church? Ano ba ang simbahan na totoo? Bago kayo nakarating dito, siguradong marami kayong dinaanan na simbahan. Amen? At tayo din, mayroong iba-ibang simbahan. Gusto nyo? Galing po ako sa very common na simbahan. Ako po ay lumaki na sa Kristan. At ang pangarap ko po noon ay gusto ko pong magparik. At nakapag-enroll po ako ng sandali sa St. Carmelites Seminary sa Davao City. Bata pa po ako noon. Kasi pangarap ko, mabata pa lang po ako, pangarap ko na magpari. Di sabi ni Lord, hindi ka pwedeng magpari. Obispo ka. Kaya diniretso na ako sa pagka-obispo. Yung bilog na lang ang bolang dito. Ibig sabihin mga kapatid, kung ano yung pinanggalingan, doon din po ako. At until now, yun po ang ating church. Okay, ganito. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng church? Dito sa church, simula ngayon, atin pong
linawin at pag-aaralan na hanggang maintindihan natin ano ba ang ibig sabihin ng church. Batay po sa salita ng Diyos. Amen. Sa eskwelahan, meron tayong textbook. Okay? Sabi ng professor, I was once a professor before, nagtuturo po ako sa college. Nagturo po ako sa secular, nagturo din po ako sa Bible school. Sa secular po sinasabi, our lesson for today is about science. Okay, class, what is science? Sir, what is science? Science is our lesson for today. Kasi what is science? Our lesson for today is science. What is science? Science is our lesson for today. Okay? In a particular subject, una, pagbungad doon sa classroom, ipaintindi ano bang tawag, ano ibig sabihin ng ating subject, ano ang ibig sabihin ng science. Pag English naman, what is English? English is a language, grammar, syntax, mga ganyan. Pag college algebra, about mathematics, so ang textbook ay tungkol sa mathematics. So iba-ibang subject, iba-ibang libro, iba-ibang kurso. Now, dito sa church, meron din tayong pag-aralan. Kasi in spirit and in truth. Kapag sinabing, dito sa church, ano ang ating textbook? Okay, mga kapatid, ang textbook natin dito ay wala sa secular. Mula grade 1 hanggang college ka, walang textbook doon na Bible. Hello? Ang Bible, mga kapatid, this is the book of all books. The Bible is the textbook of life. Dahil dito sa church, pinag-usapan natin tungkol sa buhay mo, buhay ko, at buhay nating lahat, walang ibang aklat na nagtuturo, nagpapahayag ng tungkol sa realidad ng buhay. At kapag nababasa mo, naintindihan mo ang salita ng Diyos sa Biblia, mauunawaan mo na ngayon ang takbo ng iyo at aking buhay. Bakit ba may problema? Bakit ba hindi hanggang kasundo? Bakit ba ganito? Bakit ba minsan malungkot? Bakit ba minsan masaya ang buhay? Minsan mayaman, minsan mahirap, iba-iba. Pero ano ba talaga ang buhay? Okay, ang Biblia is the textbook of life. Now, our subject, ang ating pag-uusapan ngayon is tungkol sa church. Ano ang sinasabi ng Bible tungkol sa church? Okay, open your Bible, Matthew chapter 16. Yan. Matthew chapter 16, verses 12 to 20. Matthew 16, okay? Kabanata 16, talata 13 hanggang 20. Dito natin unti-unti himay-himayin natin. Kasi para maintindihan natin, bakit tayo pupunta sa church? Ano bang meron sa church? Kanino ba ang church? Sino bang nagmamayari sa church? Ano ba ang totoong church? Ang dami kasing church. Ano ba ang totoong church? Okay? Pagalingan yung iba, pagandahan, pagpabalag ng... sa amin, aircon. Sa inyong air continuous. Sa amin, gwapo ang pastor. Sa inyo, sobrang gwapo. Mga compare, nagko-compare ng mga churches. So ngayon, ano ang church? Okay, dito. Verse 13. Tingnan niyo po. Sinong nakalagay diyang pangalan? Kaninong pangalan? Jesus. Sabi natin, Jesus. Okay, tingnan niyo po. Okay, dito tingin sa nakasulat. When Jesus came to the region of Caesarea Philippi, He asked His disciples, "Who do people say the Son of Man is?" They replied, "Some say John the Baptist, others say Elijah, and still others Jeremiah, or one of the prophets."
But what about you? Sabi ni Jesus. Yes. Who do you say I am? Simon Peter answered, You are the Christ, the Son of the living God. Jesus replied, Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by man, but by my Father in heaven. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Then he warned his disciples not to tell anyone that he was the Christ. May the Lord God bless upon the reading of His holy word. Pastor, English. Dumudugo ilong po. Okay, hindi ko po tatagalogin, i-explain natin para maintindihan. One time, one day, kasama ni Jesus Christ ang kanyang mga disciples. Nandun sila sa Caesarea Philippi. Ang Caesarea Philippi, isang lugar sa Jerusalem, na kung saan si Jesus, noong siya ay nandito pag nagkatawang tao, kasama ang kanyang mga disciples. Sabi ni Jesus, para sa inyo, sino ako? Pero, para bang tayo nandito ngayon? Okay. Halimbawa ako. Okay, mga kapatid, sino nakakilala sa akin? Para sa inyo, sino si Pastor Larry? Ang daming description. Pastor Upaw. Hindi mo na kailangan sabihin yan. Kitang-kita na yan. Kalbo. Ano pa? Oh. Sa kanya yun eh. Kanya-kanyang trip lang yan. Sino pa? Bukod sa mukha. Sobrado. Stricto. Mahigpit. Mabait. Iba-iba. Merong maganda ang sinasabi, meron din masakit. Sa iyo, karapatan mo yan eh. That is your description kung sino ako. Okay, apply natin kay Jesus. Sabi ni Jesus, mga disipulo, sa tingin po ninyo, sino ako? Kilala nyo ba talaga ako? Sabi ng iba. Sabi ng isa, Lord, alam nyo, sabi ng iba, mga marites, mga disciples, ang sagot nila kung ano ang sinasabi ng tagalabas. Nasundan nyo? Kung ako magtanong, sino ako para sa inyo? Pas, sabi nila, yan, sabi ng mga disciples, Lord, sabi nila, ikaw daw si John the Baptist. Sabi naman ng isa, hindi, sabi nila, Lord, ikaw daw si Elijah. Sabi naman ng iba, ikaw daw ay si Jeremiah. O katulad kanina, sabi niya, para sa inyo, sino ako? Sabi ni Regine Alapiolo, nagbanggit siya ng another name na ihambing sa akin. Nasundan niyo? Ganon din mga disciple. Sabi niya, sino ako para sa inyo? Ikaw daw si Jeremiah. Di ba, mahilig tayo, mag-ugali ng tao na i-compare sa ibang tao. Ibang tao si Jeremiah, ibang tao si John the Baptist, iba din si, sino ba yung isa? Yung Jeremiah, si Elijah, si Jeremiah, at sino pa? Ikaw daw ay propeta. Sabi nila, yung ikaw daw ay isa sa mga propeta, one of the prophets. May tumama ba? May tumama? Okay, sabi na ngayon. Si Peter ngayon. Sabi ni Peter. Simon Peter answered. Para bang nagpupul-pumpulan sila ng ganyan.
Tapos parang sumingit si Peter. Ako. Lord, ikaw ang Kristo. You are the Christ, the Son of the living God. Sabi ni Jesus, kung sa ating panahon ngayon, sabi ni Jesus, tama! Gano'n yun? Yung ibang sumagot, ang layo. Pero ang tingin niya, tingin ng mga tao, propeta. Pero sabi ni Jesus, sabi ni Peter, you are the Christ, the Son of the living God. Jesus, ang sagot ni Jesus kay Peter, blessed are you, mapalad ka, Simon, son of Judah. For this was not revealed to you by man, but by the Father in heaven. Mapalad ka, Simon, dahil ikaw binigyan ng kapahayagan ng Ama na maunawaan mo ang totoo. Pinapahayag sa iyo kung ano ang tama. Dahil hindi lahat ng tao tumugma ang pagkakilala kay Kristo. But si Peter tumatama dahil hindi siya nagdidepende sa kanyang karunungan, kundi ito ay kapahayagan, pag-unawa galing sa Ama. Kaya kapag naintindihan natin ang tama, yan ay kapahayagan ng katotohanan mula sa Ama. Sabihin po natin sa katabi, mula sa Ama. Okay, ngayon, next. Okay, and I tell you, kaya si Peter, parang hinawakan niya na ngayon. I tell you, Peter, sabihin ko sa iyo, Pedro, on this rock, I will build my church. And the gates of Hades. So ngayon, sabi niya, ikaw, Pedro, hinawakan niya. And on this rock, I will build my church. Okay. Ang pangalan ng tao, merong ibig sabihin. Alam niyo ba ang meaning ng pangalan niyo? Sino dito nakakaalam anong meaning ng pangalan niyo? I-research niyo yan. Kasi kung anong meaning ng pangalan mo, yun ikaw. Kaya kapag pangit ang kahulugan ng pangalan mo, kaya sa Biblia, pinapalitan. Example, ang pangalan na Jacob, magandang pakinggan. Sino ito may anak na pangalan Jacob? O may kilala ba kayong pangalan Jacob? Okay. Ang ibig sabihin ng Jacob is mandarambong, mandaraya. Okay. Kung ikaw may buntis, bigyan mong pangalan ang ibig sabihin ng anak mo, mangingilan, magnanakaw, mandaraya. Ang ibig sabihin pala ng Jacob ay mandaraya. Dahil si Jacob, anak ni Isaac, dalawang anak niya, si Jacob at saka si Esau. Imandaya si Jacob. Ninakaw ang birthright ni Esau at kasabwat pa niya ang kanyang nanay. Kasi paborito ni Rebecca, si Jacob. Paborito naman ni Isaac, si Esau. Ang blessing dapat mapunta sa panganay. Mas panganay si Esau. Pero paborito ni Rebecca, si Jacob. Ang ginawa niya, nakipagpulong-pulungan. I-release na yung blessing. Si Jacob, isuot mo yung damit ni Esau. Ang yung labahan, kasi para yung kilikili ni, amoy ng kilikili ni Jacob, yung amoy ng katawan, maamoy ni, kasi pulang na si Isaac. Nagtanong lang siya, sa inaamoy lang niya, si Esau ba to? Si Jacob ba to? Eh, sinuot yung labahang damit. Si Esau naman, inutusan ng ama, okay, mamamatay na ako, Esau. Magipagluto mo ako ng sabaw, yung usa, maghanap ka ng usa, kakatayin mo, lagyan mo ng sabaw, pahigupin mo ako, pagkatapos mo makakain ng huli mo, pagpalain na kita hanggang sa iyong sarin lahi. Umalis si Esau, ang naiwan si Jacob, ikasabwat si Nanay Rebecca.
Kasi narinig niya ang usapan ng mag-ama. Punta siya kaagad kay Jacob. Isuot mo to. Bakit tayo? Oh, ito to. Ikaw lumapit, sabi mo, ikaw sa isa, magluto tayo. Nagluto sila na sabaw. Kasi yun ang usapan. Tapos lagyan mo ng mabalahibo kasi mabalbon si Esau. Kaya lumapit na yun si Jacob. Tay, Ama, andito na po ako. Sino ka? Ako si Esau. Ginagaya ang boses ni Esau. Madaling salita, to make the short story long, to make the long story short, nagaya. Nirelease ang blessing dahil inaamoy niya na ikaw nga si Esau. Okay. Pagpalain kita, Esau, mula ngayon hanggang sa iyong saring lahi, ang pagpapala, ikaw ay maging tanyag sa buong mundo, ikaw ang ganyan. Narilis ang blessing. Dumating si Esau. Pagdating ni Esau, Ama, nandito na ako. Naibigay ko na. Ako dito na nga yung pinagawa mo sa akin. Paano yan naibigay ko na? Wala na. Kinuha niya yung kamay. Ito, ipaspasan mo ako. Wala na. Jacob, mandaraya. Pero si Jacob, ang ama ng 12 tribes. Kaya ang pangalan ni Jacob, pinalitan. Ano ang pinalit? Israel. Kaya ang bansang Israel, ito, mula sa pangalan ni Jacob. Bakit man ang ibig sabihin ng Jacob? Kaya pinalitan ng Israel. The chosen generation. Gusto na niyo po? Okay. Kaya mahalaga, alamin niyo ano ang ibig sabihin ng inyong pangalan. Kasi that will determine who you are. Kasi pag-baptist kayo, huwag lang basta-basta magbigay ng pangalan, pasikatan, pangalan ng artista, pangalan ng ganito, na pangit palang ibig sabihin. Okay? Ngayon, Simon, Peter, anong ibig sabihin? Sabi ni Jesus, you are Peter. Ang ibig sabihin ng Peter is bato. Okay? Bato. Hindi si Senator Bato, ang original na bato. Si Peter ang original na bato. Okay. Sa Greek word, you are Petros. Okay? And upon this rock, sabi niya, you are Peter, you are the stone, bato, stone, and upon this rock, Jesus is the rock. Peter is the stone. Hello guys, lahat ng nanonood sa atin ngayon. Kasi dito, kiniklaim ng ibang church na sila yung totoo dahil si San Pedro daw ang bato na nagtayo ng iglesia, ng simbahan. At si Peter ang bato. Pero tingnan mo, you are Peter, the stone, ang bato, and upon this rock, alin ang mas malaki? Stone o rock? Okay? Jesus is the rock. Okay? Ngayon, sabi niya, and upon this rock, sabi ni Jesus, I will build my church. Itatayo ko ang aking iglesia. Okay. Sino ngayon ang founder o nagtayo ng church? Totoong church. Tunay na church. Si Jesus. Sabi natin, Jesus. So, ang Christianity, tayo, taas mga kamay mga Kristiyano, ang nagsimula ng ating church na mga Kristiyano is Jesus. Sabi natin, Jesus! Jesus! Lakasan po natin, Jesus! Jesus! Okay. Pag tinanong, sino ang inyong founder?
Jesus. Ang founder ng Islam, mga Muslim, Islam is Muhammad. Okay, ang founder ng mga Chinese na religion is Buddha. Their founder is Buddha. Hindu. Ano pa? Mga world religion. Iba-iba ang mga founder. Si Confucius. Lahat ng founder ng iba't ibang religion. Mormons. May nakita rin mga Mormons? Yung may mga necktie na naglalakad, bahay-bahay. Jehovah's Witnesses, Iglesia ni Cristo, Dating Daan. Iba-ibang simbahan, may mga kanya-kanyang founder. Ano ang kaibahan ng founder natin ng mga Christians? Ang mga founder nila namatay. Ang founder ng Jehovah's Witnesses, mga saksi, is Russell Tassel. The founder of Mormons is Joseph Smith in Utah, USA. Si Joseph Smith. Iglesia ni Cristo is Felix Isagani Manalo. Dating Daan, Eli Soriano. Iba-iba yung mga founder, kahit hindi lamang sa Pilipinas, kahit sa ibang bansa. Ang Hindu, ang daming simbahan na may kanya-kanyang founder. What is the difference of our founder? Anong kaibahan ng founder natin? Ang ating founder namatay. Sino may wala ang founder natin namatay? Namatay ba si Jesus? Yes. After 3 days, nabuhay magmuli. At hanggang ngayon, ang ating founder ay buhay. Kaya tayo ay kumakantang alive, alive, alive forevermore. Hanggang magpakailanman, ang ating founder ay buhay. At ang ating founder hanggang ngayon kasama natin. Amen? Ang ating founder na natiling buhay hanggang sa pagbabalik. Babalik ang ating founder at kukunin niya tayo. Dahil kung saan siya, nandoon din tayo. Ang ating founder ngayon, John chapter 14, verse 1 to 6, umakyat siya sa langit muli. Nung siya'y nabuhay magmuli, umakyat siya sa langit at ipinaghanda tayo ng mga mansion. Kaya huwag kang mag-alala kahit wala kang sariling bahay dito sa Pilipinas, sariling bahay dito sa Maynila. Huwag kang mag-alala. Pagdating natin sa langit, ang sabi ni Jesus, naghahanda ako ng mga mansion. Mga magaganang mga tahanan, inihanda niya. At kapag natayo ko na ang inyong mga bahay, na ihanda ko na ang inyong mga bahay sa langit, ako'y babalik. Muling babalik. Dahil kung saan ako, sabi ng ating founder na si Jesus, kung saan ako, nandoon kayo. Walang ibang founder na nangako ng gano'n. Babalik ako. At ang kanyang pagbabalik, mga kapatid, malapit na ang pagbabalik ng ating founder. Pag tinatanong ka sinong founder ng church nyo, Jesus. Bakit? Sabi ni Jesus, Matthew chapter 16, upon this rock, siyang tinutukoy, sarili niya, upon this rock, I will build, kaninong church? Sinong may-ari ng church dapat? Sabi ni Jesus, I will build my church. So ang church natin, sinong may-ari? Hindi si Pastor Larry. Hindi si Pastor Chris. Hindi si Pastor Adonis. Ang tunay na may-ari ng church is Jesus. Because si Jesus ang sabi, I will build my church. Okay. And the gates of Hades. Anong Hades? Impyerno. Kahit impyerno, hindi makakahadlang sa ating simbahan. Ilang beses marami ng mga tao kumakalaban, sinisira ang ating church. Hindi makakatinag kapag totoong church, kahit anong sira, kahit mga impyerno, walang karapatan, walang kapangyarihan para siraan ang church. If the church is the church of Jesus, no one will go against the church. Even the
the gates of hell cannot prevail. Hindi makahadlang sa church. Okay, now, ano ang common pagkaunawa kapag church? Okay, karamihan, pag sinabing church, ang nasa isip is building. Di ba? Anong itinatayo diyan? Simbahan daw yan. Di ba building pag sinabing church? Kaya magandahan ang church. Sino nakakita ng magagandang simbahan? Pastor, Spring of Life. Nabilong ba maganda ang ating church? Hagdanan pa lang, yun eh. Kaya pag nasa hagdanan ka parang ang hirap talaga umakyat sa langit. Kasi nyo, ang pagkaintindi ng marami, ang church ay building. Kaya magtatayo-tayo ng church. Yun yung pong common. Yun po yung karaniwan na pagkaunawa ng church. Pangalawa, ang church ay religion. Ano ang church mo? Sabi niya, born again. Ikaw, Mormons. Ikaw, Iglesia. Ikaw, Catholic. Ikaw. Ang pagkaintindi natin, ang pag sinabing church ay religion. Sundan natin? Okay, yun po yung karaniwan. Pangalawa, ang pangatlo, denominasyon. Ano ba yung church nyo? Baptist, Pentecostal? Kayo ba ay full gospel? Mga ganong ibig, narinig nyo na yung mga ganon. Yun bang ibig sabihin ay denomination. Okay. May punto sila na ang church ay building, ang church ay religion, pero hindi po yan talaga ang pinakabuod. Okay. Now, dito ngayon. Church, what is a true church? Na tinayo, anong klaseng church ang itinayo ni Jesus? Okay, sa Greek word, mga kapatid, Greek word tayo, kasi original language. Sa Greek word ay ecclesia. Sabi niyo ecclesia. Ecclesia. E-K-L-E-S-I-A. Ecclesia. Okay, spell ecclesia. E-K-L-E-S-I-A. Okay. Ano pong ibig sabihin niyan, Pastor? Sa Tagalog ay iglesia, simbahan. Okay, ibig sabihin ay called out. Sabi natin called out. Okay, sa ating Tagalog, mga tinawag. Okay, 1 Peter chapter 2 verse 9. Tingnan niyo po. Okay, 1 Peter 2:9. Okay, lapit na. 1 Peter 2:9. Ayan po, tingnan niyo po. Okay, para maintindihan natin, kakaiba dito, ipinaliwanag, hinihimay-himay, isa-isa. Okay, 1 Peter 2:9. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Okay. Ano daw? Tayo ay chosen people. Sa Tagalog, mga pinili. Sino mga katabi mo pinili? Pinili yan. Hindi yan pinili. O sino dito pumunta na pinili? Wala. Pinili. Okay, pinili. Kaya mga Pilipino, alam niyo yung akmang tugmang-tugma ang salitang Pilipino, na tayo ay chosen people. Pili, Pino. Pino means, anong Pino? Fine. Nire-refine. Pilipino. Diba? Pili, Pino. Okay, kaaya-aya. Okay, maharlika. Kaya, chosen people, a royal priesthood. Royal means, mga mayayaman, royal. Royal people, mga magagara. Yan. Mga maharlika. Holy nation, mga banal na bansa. People belonging to God. Okay? Hindi lahat ng tao sa Pilipinas, sa buong mundo, ay kabahagi ng Diyos. Magiging sa Diyos ka lamang kapag
na kay Kristo. That you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Okay, ganito po yan. Halika, Brother Jeff. Okay, si Brother Jeff, gawin natin example. Okay, si Brother Jeff, noong siya ay lumaki pa doon sa Bohol, siya taga Bohol, lumaki siya na hindi niya alam itong pinag-usapan natin. Isang araw, siya ay mayroong nag-imbita sa kanya. Okay, pinakilala sa kanya kung sino si Jesus Christ. Tinanggap sa puso niya. Nung si Kristo ay pinasok sa puso niya, sabi ng Diyos, automatic, nung tinanggap niya si Kristo, sabi ng Biblia, you are called, okay, who called you out. Nandyan siya sa walang alam, iba ang kanyang pinapaniwalaan noon, ngayon, called you out. Okay, out. Galing siya doon, out of, ano? Called you out of darkness. Nalipat siya sa wonderful light. Okay, tinawag tayo mga kapatid, mula sa kadiliman, lipat sa liwanag. Huwag mong intindihin na lumipat ka ng religion, mula dito, lipat ka sa ibang religion. Hindi po yun. Ang sabi sa Bible, galing tayo sa kadiliman, pumunta sa liwanag. Ano pong ibig sabihin ng kadiliman? Mangmang, walang alam sa kasalanan. Yun po yung kadiliman. Na pag nasa liwanag ka na kay Jesus ka na. Kaya tinawag tayo na Christian. Sabi po natin, yun po ang church. So, ibig sabihin, bro. So, ibig sabihin, ang church pala, dito daw, pag sinabing iglesia, church, ang totoong church ay tao na tinawag mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Okay, ano ang church? Pag tinatanong tayo, ano ang church? Mga, hello, dito, mga ano? Mga tao na tinawag. Sabi natin, tinawag. Hindi po tinulak. Magkaiba yung tinawag sa tinulak. Ibig sabihin, ikaw mismo na tinawag ka mula sa kadiliman, napunta ka ngayon sa liwanag, na kay Kristo ka. Amen? Kaya tayo ay tatawaging Christian. Sabi natin, Christian. Okay, pag sinabing Christian, tagasunod ni Kristo. Okay, ano daw ang gagawin natin? Declare the praises of Him. Kaya tayo nagpupuri. So na natin, declaring the praises of Him, kaya sabi mo sa katabi mo, congratulations. Congratulations. Dahil nakalampas ka, nalipat ka ngayon sa kaliwanagan. That you are now in the light. Okay. Ang mga nasa liwanag, mga kapatid, tayo ang mga pinili. Dahil ang babalikan ni Kristo, sino ditong naniniwala na babalik si Kristo? Taas mga kamay. Taas mga kamay. Naniwala ba kayo na babalik si Kristo? Okay, yung pag tinanggap mo na si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, nasa liwanag ka na, ikaw kapatid ay kasama sa kanyang babalikan. Taas mga kamay. Okay, yung mga kamay na yan, ikaw kapatid, ang isa sa babalikan ni Kristo. Kumbaga sa ano, secured ka na. Diba? Secured ka na, nakasama ka sa pagbabalik ni Kristo. Dahil ikaw ay church. Ang babalikan ni Kristo is the true church.
Hindi yung building. Gaano man kaganda ang mga building nila, pagdating ng panahon, magugunaw ang buong mundo. Di mundo nga magugunaw, building pa kaya. Nasundan niyo? Kaya kahit anong paganda mo ng building, ang pagandahan dito yung buhay. Hello? Pero kung bigyan tayo ng magandang building, why not? Kung makapagtayo tayo ng magara namin ng aircon natin hindi pa lang naikabit, yung kakabit na yung isa, kaya mainit, kasi tayo ay nagsimula pa lang. Pero yung ating pangarap na mapaayos natin ang ating bahay, sambahan. Pero ang tunay na church, sabi natin, ang totoong church ay, sabi natin, ako. Sabi natin, ako. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw. Kapag may nagtanong, anong ibig sabihin ng simbahan? Ano ba ang totoong church? Anong totoong church? Tao. Yung mga tao na tinawag mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Okay, sino dito nandito na sa liwanag? Tas matumay. Okay, kaya merong paliwanagan. Merong pagpangangaral na para maintindihan natin. Tama ba itong napuntahan ko? Okay? Okay. Next. Lahat ng born again, tas mga kamay. Born again ka kapag tinanggap mo na si Jesus. Born again is not religion. Born again ay personal na relasyon kay Kristo. Personal na relasyon. May relasyon ka na kay Kristo. So, born again. Okay. Lahat ng born again sa buong mundo. Di ba may born again din dyan sa Sanandaan? Di ba? Anong born again church dyan? CCF. Jesus is Lord. Baptist. Ano pa? Ano pang alam ng mga simbahan? The church. Born again church. Yung mga tumanggap, kumikilala kay Kristo, ang pananampalataya na kasi kay Kristo eh. Ang pananampalataya na kay Kristo ay kinikilala si Kristo na totoong tao at totoong Diyos. Jesus is tunay na tao at tunay na Diyos. Diyos na nagkatawang tao, iyan si Kristo. Kapag tinanggap mo, si Kristo ay nasa iyo. Ang katawan mo ay templo ng Diyos. Sabi yung templo. Ang katawan natin ay templo ng Diyos. Amen. Lahat ng templo ng Diyos. Makamay. Kasi kapag tinanggap mo si Jesus, saan mo pinapasok? Sa puso. Kapag nandyan si Kristo nakatira, ang katawan mo ngayon ang templo. Templo means church. So, ang aking katawan ngayon ay church. So, ako pala ang church. Ikaw pala ang church. Kasi, ang church, saan ang Diyos nakatira, yun ako ang church. Ika nakatira siya sa puso natin, tayo ang tunay na church. Kapag nagsama-sama tayo, mga churches. Okay. Kahit iba-ibang Christian church, kapag Christian church, Jesus is Lord, born again, ano pa ang iba? Meron dito sa Talipapa, meron kaming samahan ng lahat ng born again church. Nakasama kayo nung nakarang Sabado. Ang tawag nun ay Acts. Samahan po yan ng lahat ng mga born again Christian. Iba-ibang church. Okay, pero meron din tayong sariling church. Okay, ganito po yan. Sa buong mundo, maraming churches. Okay? Sabi sa survey, according to survey, there are 2.6 or wrap up, 2.8 billion ka mga Christians sa buong mundo. Ayon sa survey, ang mga Christians daw ang pinakamaraming miyembro sa buong mundo.
2.6 to 2.8 billion ka mga Christian sa buong mundo. Hindi naman lahat yun DCF. But we are all Christians because we are followers of Christ. Okay. 2.8 billion ng mga Kristiyano sa buong mundo, makinig ng mabuti. But there are only 1.3 billion ang dumadalo sa church. Okay? Sa 1.3 billion na dumadalo sa church, hindi pa lahat yan ay aktibo. Yung iba ay pag malaki ang buwan, nandun. Pag maliit ang buwan, parang hindi lagi. Okay? So, ang iba pa dyan, nasa online. Lalo ngayon. So, kakaunti lang talaga ang pumupunta sa church. Okay? Gaano man kadami ito, mga kapatid, ang tawag po dyan is worldwide church. Or in other words, universal church. Okay. Kahit yung mga taga-CCF dyan, huwag niyong awayin. Huwag kayong makipag-compete sa ibang born-again church. Dahil sila ay ating mga kapatid din. Pareho ang ating pananampalataya. Okay? Brothers and sisters natin sila. Kasi si Christ din kapag ang simbahan, si Kristo ang sinasamba, si Kristo ang tagapagligtas, si Kristo ang kanilang Panginoon at Diyos ng kanilang buhay, kapamilya natin sila. Gusto na natin? Kapamilya, kapuso. Kaya minsan ay sama-sama. Kapag may panawagan na lahat ng born-again Christian sa buong Quezon City, sasama tayo. Merong tinatawag na Jesus Reigns. Diba? Ang dami. Ang daming mga wataw. Malapit na, November yun eh. Okay? Ang dami. Aatin tayo kasi kasama po tayo doon sa Universal Church. Okay? Ang unang church, Christian church ay universal. Pangalawa is local church. Local church, ito po yun. Sana natin, ang pangalan ng ating, pag sinabing local, yung maliit tayo, isang grupo na nakarehistro, kailangan iparehistro sa Security of Exchange Commission for legalities purposes. Nakarehistro na po siya. Okay, na kung saan tayo din ay kasama dyan. Nasunod natin, kapag kasama ka dyan, ang tawag nun ay local church. Sabi natin, local church. Kapag tinawagan, saan ka dumadalo na church? Ang tinutukoy doon is local church. Sunod natin, local church. Pag sinabing universal church, buong Pilipinas, ang daming Kristiyano. Pag nagkita-kita, natrabaho mo, sabihin niya, Christian ka? Oo, Christian din ako. Uy, pareho tayo. Pero magkaiba kayo na pinupuntahang church. Pero magkasama kayo. Kaya ang mga born again, nagsama-sama. Kasi parang naramdaman nyo kapag born again din siya, anong feeling? Kahit ngayon lang kayo nagkita, mayroong spark. Nag-i-spark. Ay, Christian ka rin? O, Christian din ako. Kumusta? Saan church ka? Diba? Pero, you are already a church. Nasundan nyo? Church na po tayo kasi Christian church, universal church ang tawag nun. Pero kapag tinanong ka, saan kang church? Local church naman yun. Ay, ganun pala. Sabi nyo, ay, ganun pala. So we belong to a big universal church, but we need also to belong to a local church. Okay, dito naman ngayon. What is the importance of a local church?
Pwede ba ako ay membro na ako sa Universal Church? Dahil Kristiyano na ako. Tumanggap na ako kay Kristo. Meron akong buhay na walang hanggan. Pagbalik ni Kristo, makasama na niya ako kasi tinanggap ko na si Kristo. Pwede yun. Pero anong dahilan bakit magkaroon pa tayo ng local church? Okay, ganito naman po yan. Kapag local church na kung saan, doon ka pumupunta pagtinggo. Sundan natin. Kasi hindi naman pwede, atin sa, dalilin ko na to, dito ka. Pagkasunod na linggo, doon ka na naman. Pagkasunod na linggo, doon ka naman sa Puerto. Total, may pera ka naman. Atin ako doon sa Boracay, may church din doon. Huwag naman sa Baguio naman ako. Sino ang pastor mo? Lahat sila. Okay, ano ang purpose nito? Mga kapatid, ang purpose ng local church, parang pamilya tayo. Hello? In case of emergency, please notify. Sino mag-notify sa'yo? Kapag may problema ka, saan ka tatakbo? Sino ang malalapitan mo? Lalo kung taga-probinsya ka, wala kang kamag-anak. Dito ka sa Maynila, nag-iisang pamilya lang kayo. Itong mabuting balita, this is now the good news. If you belong, number one, you belong to Christ. You are a member of the Universal Church. Now, you also belong to a local church. Meron ka ng pamilya. Okay? Meron kang pamilya na taga-Gateway Commission Fellowship. In case na meron kang problema, meron kang sisters, meron kang brothers na malalapitan. No man is an island. Meron kang katuwang. At kung minsan at madalas, mas matimbang pa ang pamilya sa church kaysa kamag-anak at pamilya mo na kadugo. Nasaan na pong ibig kong sabihin? Hindi ko po sinasabing awayin nyo ng mga kapatid nyo na kapatid sa magulang nyo. Dahil nag-away na kayo eh. Uutusan ko pa ba kayo? Nasaan na nyo? Kung minsan nga hindi magkakaintindihan ang mga kapatid, nag-aaway lang sa lupa. Nag-aaway sa mga ari-arian. Pag mag-reunion, saan na pag mag-reunion? Kaya suggestion ko po, kapag kayo mag-reunion, di ba magpalaro? Ang palaro na gagawin nyo pag may family reunion kayo, agawang lupa. Magandang laro yan. Agawang lupa. Yan ang madalas. Pero sa church, meron bang lupa tayong pag-aagawan dito? Kaya ang tunay na magkakapatid, ang tunay na mga pamilya, nagdadamayan. Nagdadalawan. Dinadalaw. Pinaka-active na grupo ngayon ay Caloocan Group. Palakpakan po natin mga Caloocan sa pamumunan ng ating bagong gupit na pastor. Pag masipag ang pastor, talagang masipag din ang kanyang nasasakupan. Taas mga kamay ng taga-Caloocan. Nakikigamay ang taga-Valenzuela. Anong ginagawa sa taga-Caloocan? Bakit sila'y parami na parami? Dahil mga kapatid, congratulations, yan ang ginagawa ng unang Christian sa buong bansa. Di ba hindi nawawala yung pagkain? Hanggang nandiyan si Ate Nimpa. Di ba? O inirecruit ka na sa Valenzuela. O papaya ka ba, Pastor Chris? Masaya pa ang grupo. Nung una, isang araw lang ang meeting nyo. Ngayon, 2 na. At palipat-lipat pa kayo ng tirahan. Nalilito ako. Pag unang punta ko, hindi ako nakarating. Nasaan ba sila? Akala ko nandoon kina Ate Vicky, wala tao. Sumilip ako. Saan sila? Punta naman ako kina Gerald, tahimik din. Nalilito.
naliligaw pa ako, umuwi na lang po ako. Sabi ko, ibang klase ka talaga kalooban. Itinago nilang kanilang pagkain. Dahil alam nilang darating ako. Ganyan po ang pamilya, mga kapatid. May membro, may sakit. Anong ginagawa? O sister, ito may Vicks Vapurub. Meron pa bang Vicks Vapurub kaya? Ito may dahon-dahon. Sa abot ng makakaya, pinaparamdam, mahal ka namin, sister. Mahal ka namin, brother. Meron lang isang bagay na mahigpit na pinagbabawal. Bawal ang maritis. Kasi akala mo lang sharing. Itong mga Christian, isi-share ko lang sa iyo para maipag-pray natin. So, makunwari ka pa. Sa Christian, sharing. Pero sa labas, chismis. Ano kaibahan? Basta pinag-usapan ninyo ang problema at buhay ng iba, chismis po yan. Hindi po yan sharing. Nakakasira ang sharing-sharing na chismis. Pag pinawag nyo pag-usapan ng problema ng iba, sino ba yung ano? Sino yung asawa niya? Hindi, ano yan? Boyfriend yan? Ay, ano? Ang gulo. Huwag nyo nang guluhin. Magulo na nga eh. Kasi na nyo? Ang purpose natin sa church, power of love. Mahalin ka kahit sino ka pa. Kasi na natin? Tinatanggap kita kahit sino ka pa. Anak ka ng Diyos, anak ako ng Diyos, magkakapatid tayo. Kamayan mo yung katabi mo. You are my sister, you are my brother. Sige po, tayo, lapitan niyo po, you are my brother. You are my sister. Pwede mo niyo ayakapin. You are my sister. You are my brother. We are a true family of God. A true church is there is a true love. Accept one another. Let us love one another. Let us pray for one another. Si brother daw may sakit. Si brother Jeffrey daw ay inuubo. Namamasahe. Ay Lord, alam niyo po, kahit saan ako napunta, nakita ko, bro, kumusta? Nag-drive, naka-helmet. Hindi niya alam. Panginoon, ito muna ako sa isang tabi. Panginoon, covered by the blood of Jesus. Ingatan niyo po si brother Joe. Kamag-anak ko ba siya? Kababayan ko siya. Pero dahil kapatid ko siya, kahit saan pa ako makarating, pinagpipray ko siya. At hindi lang siya. Ate Elsa, kumusta po kayo? Ate Elsa, bibinimesage. Ay, Pastor, salamat po pa sa panalangin. Nanginginig yung puso ko na parang kung gustong umiyak. Pero pinigilan ko, siya pangit ko pag umiyak. Nakita ba ng kalbo na umiyak? Masakitan ng kalsada? Ano sabi ng mga tao? Wala. Hindi ba na alam kung anong nangyari sa akin? Dahil nagisimpatya ako sa buhay natin. Brothers and sisters, that must be the sign of a true church. Huwag natin pag-usapan ang kasalanan at kahinaan ng iba. Bagkus ating gagawin, palakasin ang mga nanghihina. Ipanalangin ang mga nanghihina. At sama-sama tayong lumakas, sumamba at maglilingkod sa tunay na Diyos na buhay ang ating Panginoong Jesucristo. Itaas mo natin mga kamay. At sabihin natin, purihin ka, Panginoong Diyos. At salamat, kapatid, nandito ka. You belong to this church. Hindi man tayo magka-apelyido. Hindi man tayo magkakamag-anak. Pero dahil, di ba sabi niya, ang pamilya is kadugong, di ba? Magkadugong kayo kasi isa ng magulang. Pagpipinsan, kadugong mo yan. Kadugo, kapamilya, kapatid, kadugo, kamuso.
kanoo. Hello? Kaninong dugo, bakit kayo naging magkapatid? Dugo ni tatay at nanay. Kaya kayo naging magkapatid. Sa church, kaninong dugo na bakit tayo naging magkapatid? Dugo ni Kristo Jesus ang inialay upang ikaw at ako ay magiging magkapatid. Hindi dugo lang ng magulang, kundi dugo ni Kristo ang siyang nagbigtis sa ating lahat na tayong lahat ay kasama ng isang pamilya. Amen? Tayong lahat ay tumayo. Ngayon na tayo ay isang church, isipin natin. What are we doing? Hello? Dito. Focus. May isang tanong. What are you doing to the church? The Church of Jesus Christ. GCF, Gateway Commission Fellowship, is our family church. Bilang pamilya ito, bilang pamilya natin, ito ang ating bahay ng magkakapatid. Kaya pumupunta tayo paglinggo para magkita-kita tayo ng mga magkakapatid, mga pamilya ni Kristo. Okay. What are we doing? Ano ang ating ginagawa bilang contribution sa ating church? Ano ang ating pwedeng magagawa sa pamilya ng Diyos? Anong pwede nating magawa? Ano ang ating magiging bahagi? Di ba sa bahay, pag ang mga anak ay malaki, nung maliit pa, pinapakain sila, pinapainom, binibilisan, pinaalagaan, pinapaaral, hanggang sa nagtapos na, gumraduate na, nagtrabaho na. Ang mga mababait na anak, kahit hindi nangihingi si nanay at saka si tatay, pag sumweldo, o man, ito mag-shopping ka. Diba? O palitan mo yung duster mo, man. May nakita akong duster ngayon yung kay Mami G. Parang yung anak ay yung bunga ng kanyang pagmamahal sa nagpapalaki sa kanya ay nagbalik siya na tanaw. Tinutulungan ang mga magulang. O huwag ka ng problema sa bayaran ng kuryente. Sagot ko na yun. Anong feeling ni nanay? Nag-graduate ka na sa bayaran na naman. Ang mga bumbay nagtatago na pag ngayon ang dumaan sa bahay niyo. So kanya, pag ang mga anak ay mababait, tumutulong sa mga magulang. Kaya mga anak, meron na rin mga anak na breadwinner. Ako na ang magbayad sa rental. Ako na magbayad sa... Huwag na kayo. Ma, ikaw na lang. Alagaan mo na lang sarili mo. Ito yung pang-vitamins mo. Yung anak ko tumatawag. Sabi niya, Daddy, nagagalit ako sa iyo. Bakit di mo sinasabing may sakit ka? Pag anong mangyari sa iyo, sisihin kong lahat ng tao dyan. Bakit hindi niyo binalita sa akin? Sabi ko, sarot-sarot ko. Pagpadala ka ng pera na, magkano? Padala ng 2,000, 3,000, kaya binili ko ng long sleeve. Binili ko ng sabon. Kasi talagang ibig ko sabihin mga kapatid, bilang kapamilya, sa pamilya natin mga anak nagtutulong. Dala natin, mga anak, kapag maganda ang pagkatulong ng magulang, ang mga anak ay mabait at matulungin din. Pero may mga anak na likas na walang pakialam. No? Dinadala sa bisyo, inuman dito, laklak doon, bisyo doon, ang mga magulang. Ang nagtitiis. Hindi matitiis ni nanay ang mga anak. Meron pang ina. Di ba? Yung kaawit, meron pang
Sigang ka sa mundong ito, naging tuwa ang magulang mo, ang kamay nila iyong bilang. Hello? Mga anak is a reflection of a truth of a church. Parents, brothers and sisters, let us declare goodness and blessings for our family. Habang nakatayo ka ngayon, think of your family. And we are now here in a big family, the church. Kung meron kang pagdaan ng problema, kasama mo kami. Problema nyo, problema ko. Blessing nyo, blessing mo. But let us help one another. As a family, let us pray for one another. And this is our commitment. To commit ourselves, mangako tayo sa Panginoon, na bilang pamilya ng Diyos, magkakaisa po tayo, magmamahalan po tayo, magtatanggapan po tayo ang isa't isa bilang isang totoong church. Lahat natin ang nagkag natin makapunod. Lahat po natin ang makamay mga kapatid. Narito si Jesus. My Jesus, my Savior. Lord, there is none like you. Ang ating Panginoong Hesus, walang katulad. Wala siyang katulad dahil lahat ng hihingin mo, ibibigay niya. Nais mo ba ng himala ng Diyos na patuloy na pumilo sa iyong buhay ang Panginoon? Patuloy magtatagumpay ang ating mga tahanan? Dadalhin natin ang tagumpay ng church sa loob ng ating mga tahanan. Napakasarap tingnan ng isang pamilya ay nagkakaisa na naglilingkod sa Diyos. Mga ama ng tahanan, declare blessing, success, and victory for your family. Mga nanay ng tahanan, declaring that nothing is impossible with God. Walang imposible sa Diyos. Ikaw, nanay, ikaw ang ilaw ng tahanan. Ilaw na nanggagaling kay Jesus. Mga anak, patuloy ang suporta sa mga magulang. Igalang, mahalin, suportahan ang mga magulang. At ang pangako ng Diyos, kayo ay pagpalain. Bibigyan ng mahabang buhay, malusog na pangangatawan, matagumpay na kanil. Punong-puno ng pagpapala. Hallelujah. Declaring that Jesus, our Lord and our Savior. Kailangan mo ba ang lakas? Si Jesus ang ating kalakasan. Si Jesus ang ating pag-asa.
the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, our refuge and strength, and every breath, all that I am, never need to alalahanin mo kapatid, ano ang pangako ng Diyos sa buhay mo? Dumaan ka man ng pagsubok, alalahanin mo kaagad ang pangako ng Diyos. Natin, walang may kumpara ang pangako ng Diyos sa buhay mo. Yung pangako ng Diyos na hindi kita mababayaan, hindi kita iiwan. Yung pangako ng Diyos na kasama mo siya araw-araw. Yung pangako ng Diyos na magbibigay sa iyo ng pag-asa. Huwag kang mawala ng pag-asa. Huwag kang maghihina. Kasama natin ang Diyos. Nothing compares to the promise that I have in Christ. Dakilang Ama ang Diyos na makapangyarihan. Pagpalain mo ang bawat isa na narito. Tuloy-tuloy, Ama, ang inyong kapangyarihan na kumilos sa bawat tahanan, Panginoon. Narito mga tatay, Ama, inyong pagpalain at patuloy na patatagin ng mga tatay namin sa aming mga tahanan ang sa paghuhugutan ng lakas sa bawat pamilya. Ng kalakasang pisikal, kalakasang espiritual na magmumula sa aming mga tatay. Na ito ang pinanggalingan ay ikaw, O Diyos, naming Ama sa langit. Na matatag na Ama, dumaloy sa mga ama ng tahanan. Ganon din sa aming mga nanay, na mga ilaw ng tahanan. May mga nanay, Panginoon, na narito. Pagpalain niyo, O Diyos. Meron man may mga karamdaman na narito, Panginoon, Lord, wala akong imposible. Dahil ikaw ang aming dakilang magkagamo.
Nothing is impossible with you, Lord. Inaangkin namin patuloy ang inyong himala. Ganap na pananampalataya sa tunay na kapangyarihan mo, O Diyos. Panginoon, tinatanggap namin ang mga pagpapala sa oras na ito. Lord, pagpalain niyo po ang aming church. Pagpalain niyo po ang Gateway Commission Fellowship Spring of Life Campus na kung saan kami napabilang, na saan kami kapamilya. Panginoong Diyos, sa inyo po namin tinatagubilin ang lahat na aming mga pangangailangan. Salamat, Panginoon, sa kagalakan, sa kayamanan na ipagkatiwala niyo po sa bawat isa sa amin. Ito ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus, na ni Panginoon at tagapagligtas. Ang lahat ay magsabi na